So good day guys, ako nga pala si Joshua, isang virtual assistant. Also, sumasideline din ako sa pagiging property consultant. Nag-umpisa pa lang ako gumawa ng content para makatulong dun sa mga gustong pasukin ang pag-VA or pagiging freelancer. Brief background on what I'm doing right now. Isa akong ads manager or meta media buyer sa isang marketing agency sa US. Gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung mga essential setup na pinaghandaan ko bago ako pumasok sa pagiging virtual assistant. Sana tapos nyo itong video at makakuha kayo ng mga tips na pwede nyo i-apply kapag ready na kayo or gusto nyo i-try ang pag-VA. Ang gusto kong maumpisahan to sa mga basic equipment or workplace, kung ano bang kakailanganin natin. First is a good workplace environment. Hindi natin kailangan gumastos or lumipat ng bahay. Ang kailangan lang natin ay isang tahimik, peaceful na hindi tayo madidistract sa mga ingay sa labas. And then, part of that is malinis dapat. Isa yon sa mga indirect na magiging impact sa'yo kapag maayos at malinis ang workstation natin. Second na essential, internet connection. For me, meron akong internet connection. Currently, 100 Mbps, goods na ako doon kasi hindi naman ako nag-gaming. Magandang investment na magkaroon kayo ng sariling Wi-Fi. And then, as a backup, kami ng partner ko, rent lang kami. So, isa yun sa tinitignan ko tuwing lilipat kami ng ibang place kung meron bang reliable cellular network. I'm using a smart network and then yung partner ko naman using a Globe network. Kung mawalan kami ng Wi-Fi, meron kaming internet access sa hotspot, at kung SIM network namin ay mawalan, may chance pa rin kaming makakonect. Third important na essential, computer system mo. Kung meron akong dalawang choice na pinagpiliin ko, desktop or laptop. Pinili ko yung laptop kasi mas portable siya. I have to consider na hindi naman all the time is 100% yung electricity. Sa current agency ko, binabayaran kami hourly. So, meron din namang ibang VA na binabayaran per project. Okay yon kasi kung mawalan ka man ng internet access, pwede pa rin nilang gawin yon on a different time. Pero kami, may sinusunod kaming time zone. So, parang regular employee lang din, pumapasok kami from this time up until this time. Kung hindi ka makapasok by that time kasi wala kang electricity, of course, maapektuhan yung magiging pay sa'yo. Pinili ko yung laptop since may extra battery siya. Pwedeng tumagal 3 to 6 hours extra just in case na mawala ng kuryente dito sa area namin. So, sa laptop, ito siya. Check nyo na lang sa Shopee. So, yung mga factor lang naman na kinonsider ko sa pagbili ng laptop is yung RAM. Since ang ina-expect ko na sa pagiging ad specialist dun sa agency namin is marami kaming gagamiting tabs dun sa browser. Bilang virtual assistant, more on multitasking. Pang-apat is mouse. So kung magre-rely lang ako dun sa touchpad ng laptop ko, sobrang hirap nun. Sobrang bagal. Hindi ka magiging productive. So share ko lang sa inyo. Ito siya. Nakuha ko lang siya for a good price. Mas pinili ko yung rechargeable over dun sa nilalagyan ng battery kasi sobrang gastos na bumili ka ng battery. Super luma na niya, ang tagal na niya, so super worth it nito. Disclaimer lang, hindi po ako nagpo-promote ng item. Fifth na item, itong keyboard. Ayan, wireless keyboard na rin siya. So, nagustuhan ko siya kasi may numpad siya and then may volume knob. The reason kung bakit kumuha pa ako ng keyboard, gusto kong magtagal yung buhay ng laptop ko. Pag araw-araw natin siyang ginagamit, siyempre nabubugbog yung mga keys, kaya isa din sa mga kinonsider ko ang kumuha ng extra keyboard. So investment yan, hindi naman yan gastos. 6 na essential, of course, kakausap tayo ng mga client. Magandang headset and mic. Then kung mapapansin nyo, sobrang luma na siya pero sobrang worth it nito. Ang tagal ko na nitong gamit. Ang kagandahan nito, noise cancellation feature niya. Hindi siya 100% na mawala yung noise, pero mas clean siya compared dun sa mga regular headset lang. Pang 7 na kinonsider ko, extra monitor. So, medyo malaki-laki na siya. So, since multitasking nga ang pagiging VA, importante din na makakagalaw tayo ng maluwag dun sa screens natin. So, mas dalawa yung screen, mas magiging productive ka. Going back doon sa workplace environment, well lit up yung area natin. Binili kong ilaw, sound, adjustable siya, nagiging white, nagiging yellow, nahihinaan, nalalakasan.
Ayoko kasi yung bukas lagi yung ilaw. Kung may kulang pa dito, siguro masasabi ko nakadepende yan kung anong niche mo, kung ano pa bang mga i-require nila sa'yo, kung may iba pa bang equipment na kailangan. So kung meron pa, sorry kung hindi ko naisip yon, so pwede nyo i-comment. Yun lang po, sana ma-apply nyo or magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga kailangan nyong i-prepare. Itong mga equipment na to, ang advantage nito kapag ikaw nang bibili, hindi mo na kailangan humanap ng company na nagpro-provide ng sariling setup. Yes, makakatipid ka doon, pero iba pa rin yung may sarili kang investment. Pag VA kasi, di naman to permanent job or 100% secured na job. Dapat ready ka. So, gusto mo pang humanap ng ibang client as additional, meron ka ng naka-ready na equipment. Kung may mga gusto kayong i-discuss, comment lamang kayo. Tatry po natin gawan ng content yan. Gusto ko talagang share sa inyo kung ano ba yung mga process bilang VA. So, maraming salamat po. Sana panoorin nyo yung mga darating natin na video. Bye-bye!